So wala akong dahilan para magmalaki kahit kanino. Kasi hindi ko maintindihan na yung taong pinakahinahangaan ko, nalilitan sa sarili na. Nagsushoot ako sa Bulacan or Pampanga one time, tapos may isang lolang lumapit. Tapos tinititigan niya akong gano'n, tapos sinawakan niya yung pisngi, tapos sinampal ako. Si Kuya Germs, wag nabalitaan na merong isa sa mga kapatid namin sa That's may pinagdadaanan. Bigla yung magtatawag, uy, pila after ng show. Tapos magbibigay ng allowance sa lahat para lang maabutan niya yung taong nangangailangan. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. It's a B-Day. Super exciting for me kasi bata pa lang ako, napapanood ko na siya. Siya talaga. At nako, full circle ang kanyang career. Mas makikilala natin ang isang Romnick Sarmenta. Tara! Hello! Pasensya na, galing lang ako ng dance rehearsal. Hindi. Rehearsal lang ng show mo. That's entertainment. Hindi, joke lang. Thank you. Okay. Us, about us but not about us. About us, but not about us. Let's go. Usap tayo. Tara. Babalik ba ako sa 1990s nung panahon na nanonood ako ng That's Entertainment Wednesday Group? Yay! Romnick Sarmenta. Yay! Salamat sa imbitasyon. And finally, nakaupo ako sa tabi mo. Pinipigilan ko yung fan mode kasi baka hindi ako makapagtanong. Na, Pero, anong feeling kapag naririnig mo to? Bata pa lang ako, pinapanood na kita. Actually, nakakatuwa. Nakakatuwa isipin na nasubaybayan ka kahit papaano ng taong kaharap mo and siguro in a very, kahit pedestrian way, parte ka ng buhay nila, gano'n, di ba? So nakakatuwa siya. Yung iba parang, grabe naman to, parang ang tanda nung kausap. Pero sa akin, totoo naman eh. Di ba? I mean, hindi naman siya to set off na parang, uy, matanda ka na. Hindi siya gano'n eh. It's a fact of life. Ako rin, pagka nakakaharap ako ng veterano, gusto ko sabihin, pinapanood ko yung mga pelikula mo. Kahit ubusin ko laman ito, hindi mo mararamdaman ang sakit na pinadama mo sa akin. That's entertainment. Then that would be the light moment. Or was it heavy for you? How was it? No. It's interesting. It's interesting, and it's a learning experience. Yung That's Entertainment. Ang laki ng paghanga ako kay Kuya Germs. Ang hindi nalalaman ng marami, sa That's Entertainment, umabot yata kami ng 160 plus. Na talents? Na members. Oh my! Kasi ang dami namin eh. Tapos lagi may bagong pumapasok. Tapos, ang pinapasweldo ng network, ilan lang sa amin. Yung iba, out of pocket ni Kuya Germs. Oh, wow. Sa kagustuhan lang niya makatulong. Wow. Sorry sasabihin ko yun dahil alam ko yun yung ginagawa ng mama. At sobra siyang simple, sobra siyang nagpapakatatay. Pasalubungan natin ng palakpakan ang inyong mga sarili sa inyong kontribusyon na ginawa sa larangan ng showbiz. Katulad nun, yung exposure ko sa kanya, ang nagturo sa akin, paano dapat makitungo. Diba? Kasi ganun siya eh. Ganun siya. Hindi yun alam ng marami. Pero si Kuya Germs, wag nabalitaan na merong isa sa mga kapatid namin sa That's may pinagdadaanan. Bigla yung magtatawag, uy, pila after ng show. Tapos magbibigay ng allowance sa lahat para lang maabutan niya yung taong nangangailangan. Para hindi obvious na Para hindi binigyan obvious, para hindi mahiya. At para magawa niya bago umalis. Sobrang paghanga ko dun sa mama. Wow! Ibang klase yung tatay yung si Kuya Germs. And isipin mo, mula noon, bahagi ka nga ng buhay nila. And to be part of that is, I think, more of an honor than anything else. Di ba? And 50 years, 5-0. 5-0. 50 years Binibilang in the mo ba? business. Hindi naman. Pero yung may awareness lang na siguro because of iba-ibang aspeto, yung naisip lang, tagal ko na palang ginagawa. May times na tatanungin mo kung ito ba talaga yung dapat kong gawin. Kahit na 50 years, tinanong mo pa sarili mo? Oo. Like, kailan mo yung mga moments na tinanong mo yun? I think hindi siya nagmarka, pero
hindi alam ng mga tao na parang 3 beses, so almost 4 times ako tumigil eh. The first one was because of hindi ako sanay sa write-ups na negative. Parang sabi ko, ayoko na Ano, ganito. kailan yun? Bata pa ako. Mga 11, 10 years old ako. Oo. Nasusulat ka na before. Oo eh, kasi hindi ko maintindihan kung saan galing, pero merong article na parang, ang sabi, hospitality girl ang ermat ko. Tapos na-offend ako. Tapos parang sabi ko, teka, bakit damay nanay ko? Yung gano'n. Hindi ko nga alam kung may galit ba sa akin yung nagsulat or whatever. Na-offend ko ba siya. Pero para isulat may ermat ko ng gano'n. Ayoko to. Sabi ko gano'n. And then, At 11, nabasa at mo 11, yun. no? Nabasa ko eh. And then, kinausap ako ng pamilya ko. And parang, ang turo nila sa akin is, walang halaga kung ano iniisip ng tao tungkol sa'yo. Ang mahalaga kung ano ka at sino ka. Tuloy mo lang. Ganun. Tapos may mga nagmalasakit na pilitin akong kunin. At sabi ko, sige, subok ulit. And then, there was another time nung magpamilya ako. Twice nung magpamilya ako. The first was because I think kailangan ko magsubok ng ibang bagay. Para mas stable. Baka kailangan kong magnegosyo, baka kailangan kong mag-aral ng ibang karera para lang siguradong stable yung income for the family. And then, the third was, sigurado ako kailangan ako ng mga anak ko. More than kailangan kong maghanap ng income stream. Yung gano'n. So, lagi kong sinasabi, pag may kumukuha, hindi na eh. Hindi na ako. Hindi ako na magtrabaho. Sabi kong gano'n. At tapos, it was direct Cathy Garcia na nagpunta sa restaurant. Tapos sabi niya, sige na pare. Sabi niya, kasi inaanak ko yung unang anak niya eh. Sabi niya, sige na pare, gusto lang kitang gawing tatay ni Deej sa lalo na sangre. Tay, malapit na ba? Malapit na. Sabi ko, yung ko na eh. Tapos sabi niya, sige na, pagbigyan mo lang ako. 4 days lang na taping. So sabi ko, sige, 4 days. And then, naging 12. Yung 4 days, kasi may mga flashback, ganyan. And then, nung matapos yun, sabi ko, ayoko na talaga. And then, bigla namang dumadalaw sa restaurant si Ruel Bayani. And then, sabi niya sa akin, may ipapabasa ako sa yung material. Binasa ko, tapos sabi ko, hindi ko gagawin yan eh. Kasi unang-una, hindi na. Pangalawa, sabi ko, 4 ang anak ko, yung role na binibigay mo sa akin, misogynistic, abusive, and babaero. Sabi ko, ayokong pakita yun. Tapos sabi niya, kaya ako nga pinapagawa sa'yo kasi hindi mo pa ginagawa eh. And then, blessing in disguise, finally, sabi ko, sige, subok. Sabi ko, blessing in disguise, magtuloy-tuloy after that. May milestones ba? Kasi 50 years yan, medyo malawak eh. Pero kaya mo pa siyang markahan? Ang mga hindi ko makakalimutang experience is, nagsushoot ako sa Bulacan or Pampanga one time, tapos may isang lolang lumapit. Tapos tinititigan niya akong gano'n, tapos medyo naiilang na ako. Sabi ko, may kasalanan ba ako sa taong to? Gano'n. Kasi lapit eh, tapos nakatitig daw siya sa akin. Sinawakan niya yung pisngi, tapos sinampal ako. Sabi, pwede na ako mamatay, nakita na kita. Sabi ko, huwag ganun. Sabi ko, huwag ganun. Huwag mong ibigay sa akin yung bigat nung mamamatay ka dahil nakita mo na ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun. Tapos nakakatawa siya kasi siguro mga 20-something lang ako. Sabi niya, pinapanood kita, magmula maliit ka. Tapos sinabi niya na, magmula nung mapanood kita, pinagdadasal kita. Doon ko na-realize na, hindi mo ako kaano-ano, tapos ipagdadasal mo ako. And I started to appreciate ano yung pwede mong maging relasyon sa ibang taong hindi mo kilala just because nandun ka sa loob ng bahay nila sa television. 20 years old, it made a mark. It made a mark. It made me fall in love with my craft again. Di ba? Kasi parang darating sa time na feeling mo, trabaho na lang. I try to learn from every character, every story. Pero yung impact nila sa buhay ng iba, I think, are the milestones I am most proud of. And itong last mong project. About us, but not about us. Professor ka doon. Oo. Parang nataon lang. yung punto kasi nung pagkikwento ng storya, isang bagay na feeling ko lahat tayo dapat
mahalaga siya, yung relasyon, yung relationships. At ano yung definition at yung variances ng relationships natin sa iba sa paligid natin. Pero sa akin, parang, sige, babasahin ko to na parang inangkin ko na. Yes. Diba? Kasi hindi ko rin mararamdaman kung hindi ko gagawin eh. You know, I was reading it, I can't believe na bumabalik yun dati na parang, teka, ang sakit sabihin nito. Yung reading pa lang naiiyak ka na. Ganun. So pagkatapos mag-read, there's an audio, you know, there's a pregnant pause. Tapos biglang, pwede bang gawin natin to? Sabi kong ganun. Tapos tumawa si Direk Jun. Sabi niya, sige. Then we did the shoot sa BGC during lockdown. Why? Wala naman tayong ginagawang masama. Wala naman tayong sinasakang tao. You think, sir? So, ghost town ng BGC for 5 days. And then, sabi niya, hindi ko alam kung ilalabas ko. Sabi na, okay. So, never namin mapapanood to. Ano na? Oo. And then, biglang, after a while, nilabas niya sa international festivals. And he spoke about it. And then, we were very happy for him because we know how deeply personal also the project was for him. Tapos, after a year or two, bigla siyang tumawag, uy, na-invite tayo sa first summer Metro Manila Film Festival. Tapos kami yung, ay, mapapanood na namin sa wakas. Game. Saya lang. Saya. So, minsan pala gagawa ka ng project just for the sake of not really knowing its commercial value, but Yeah. because You have to live the story. pag sinasabi mo, parang ang dating sa akin, hindi lumaki yung ulo mo doon sa fame mo. Yung, hindi tilian sila makita lang, alam mo yun, that moment in your life. Si Romney kasama na si Kitoy. Si Koy. Hello? Tahimik eh. Ba't matahimik ka? Ang ganda ni Cheryl eh. By the way, nagmumotor ka, umuulan. Ano yun, sinadya mo bang magpakasimple? Hindi. I'm blessed and fortunate enough na yung pamilya ko, yung mga taong nagpalaki at nag-alaga at nagmahal sa akin. At yung mga taong nakakasama ko sa buhay, alam nila kung paano ako kausapin, kung ano yung dapat nilang iwan sa akin. I have a mom who's very simple. Ang sinasabi niya palagi sa akin, huwag mong ikukumpara ang sarili mo at huwag ka makikipagkompetensya sa iba kasi palaging may mas. May mas gwapo, may mas matalino, may mas mayaman, may mas magaling, may mas ganyan, at mayroong menos, sabi niya. Pag kinumpara mo ang sarili mo, mas ka sa ganito, pero menos ka sa ganito. So bakit? Sabi niya, never live beyond what you need. Sabi niya, never try to have a lifestyle that is beyond your needs. So sabi ko, okay. So, nag-jeep ako, nagta-taxi ako, nagta-tricycle ako. Nung Romnick Sarmenta. Nagpupunta ako sa shooting ng Nakabas, papuntang Santa Rosa para mag-shooting ng Heredero. Kasi, yun yung practical eh. Nung magkaroon ng pagkakataon na bumili ng sasakyan, ng una kong binili, second hand. Kasi, yun lang naman ang kailangan. So, for me now, mas practical para sa akin ang nakamotor kasi maraming hindi sumusunod sa lane sa kalye. So, magpumotor na lang ako. Diba? And it gives me peace dahil alam kong sapat lang yung ginagawa ko sa kailangan ko. Nabanggit mo si mama mo. Doon ako na-curious. Kwento mo nga. So, gusto mo nang umayaw sa showbiz dahil pinagkamalan siyang hospitality girl. But in real life, let's correct, ano yung buhay ng mama? Sales lady ang nanay ko. My mom, I am in awe of her. Kasi magmula nung magkahiwalay sila ng father ko, no, she really did her best. Hindi siya nakapagtapos ng college. She didn't even bother thinking of going back. Ang una niyang ginawa, naghanap siya ng trabaho. So she applied for a job under her aunt. Yung tita niya na yun, merong gasolinahan at steakhouse sa Makati dati. So, sa umaga, kahera siya ng gas station. Sa gabi, kahera siya ng steakhouse. And for the next 8-9 years, wala siyang ginawa kundi magtrabaho. Nung magsara yung lugar na yun, at mag-ibang bansa yung tita niya, naghanap siya ng trabaho. The first job she landed was sales lady. So, siya yung babaeng naka-uniform na dinala sa COD Cubao, nilipat sa SM Makati, binalik sa SM Cubao. Tapos doon na siya nagtagal. The whole day, nakatayo lang siya sa department store.
nag-a-assist ng mga taong pumipili ng pantalon. And I was pretty much growing up under my grandfather. Kasi uwi ako, matutulog ako, wala pa siya. Tapos magigising ako, wala na siya. Kasi nasa Project 8 kami, so ang layo, di ba? At never ko siya narinig magreklamo. Dumating dun sa time nung mga grade 5, grade 6 ako, natatakas ako after class, imbis na umuwi agad. Didiretso ako ng Cubao kasi susunduin ko siya para magkita kami. Tapos, sisitahin niya ako, ba't ka nandito? Sabi niya gano'n. Tapos, magugulat yung mga kasama niyang sales lady kasi kilala mo, si Romnick Sarmenta. Tapos, anak ko, ba't ka nagkukwento? Sabi ko, ba't hindi mo sinasabi? Sabi niya, ayaw kong isipin nilang ganito lang ang nanay mo. Sorry. Ganon siya kasimpleng tao. So, sorry. So, wala akong dahilan para magmalaki kahit kanino. Kasi, hindi ko maintindihan na yung taong pinakahinahangaan ko, nalilitan sa sarili niya. So sabi ko, walang dahilan para magmalaki kahit kanino. Kung yung pinakamalaking tao sa buhay ko, ganito magpakumbaba, wala akong karapatan magtaas ng kahit ano. Yung ibang nag-aartista, gusto nilang mag-artista para iahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Sumagi ba yun sa isip mo na, Ma, tama na yan, ako na bahala sa'yo? After a couple of years, mga 12 years old ako, sabi ko sa kanya, tama na. Tapos sabi niya, hindi pwede, ikaw lang nagtatrabaho. Sabi ko, hindi, kaya ko. Kasi, sabi ko, hindi kita nakikita sa bahay. Di ba? Tapos, meron na akong kapatid. Sabi ko, ayokong siya rin, hindi kanya kalakihan sa bahay. Sabi ko, tutulungan kita sa bahay kung ano kailangan mo. Nagpaturo ako sa kanya magluto, maglinis, magpalit ng lampin, magtimpla ng gatas. Pero huwag ka nang aalis. Sabi ko, ako na bahala. Tapos, wala akong naramdaman na kailangan ko magtrabaho para iahon siya. Kasi, walang reklamo yung nanay ko eh. Ang sa kanya parang, basta magkasama tayo, okay na yun. Sa akin, pinangarap ko yun na masigurong maayos ka. Ganyan. Pero itong nanay ko, to this day, nagtatrabaho. Yung work niya? Caregiving Nasaan siya? sa States. Tapos pag tinanong mo siya, ang trabaho mo, tagahugas ng pet. Ganon pa rin siya. Kaano. And, sorry mami, pagmamalaki kita. Nag-aral siya doon. Nagtapos siya ng nursing aid or ano, hindi ko alam yung technical terms, pero nagtapos siya ng 2 kurso para mapaganda niya yung trabaho niya. So ngayon, artista ka, professor ka pa rin ba? Nagtuturo ka pa din? This sem hindi. Itong mga nakaraang 2 sem hindi. Kasi hiyang-hiya na ako sa Trinity. Hala. Dahil yung sem na nagturo akong last, mas marami pa yata akong absent kaysa sa lahat ng estudyante ko sama-sama dahil sa trabaho. Pero dumating kasi sa time na parang sa loob ng 1 linggo, 1 beses lang ako sa bahay, hindi ko na maibigay kahit kanino. 7 anak mo. 7. Anong gusto mong aral na makuha nila sa buhay mo? Hindi siya nagpapaka-profound. Pero ikaw mismo, ito as if I'm talking to each one, no? Ikaw mismo makakaramdam ka ng pagdududa or pagtatanong na sapat ba? Sapat ba ako? Sapat ba ito? Sapat ba? Kung ano man ang pakiramdam mo kulang sa buhay mo. Kung susukatin mo yun sa gusto mo, baka hindi. Pero kung susukatin mo yun sa alam niyang kailangan mo, at sa kung nasan ka ngayon at kung saan ka papunta, sobra pa sa sapat. So, dahan-dahan lang. Don't you worry, tara, let's be happy. Sa'yo ko, sa'yo, sa'yo ako. Sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ako, And that's the side B of Romnick Sarmenta. Sa'yo ako. Hindi, B sa'yo ako. You know, just be... sa'yo.
Sa'yo ko, sa'yo ako